Ito po ay sabi nila, itong Gospel of Luke ay sobrang yaman ng mga katotohanan dito. Napakaraming mga detalye dahil ito ang pinakamahaba sa mga tinatawag na synoptic gospel. At kung babasahin nyo ito, naalala ko nung binabasa ko ito, ang goal ay 1 linggo lang. So binasa ko ito, haba, parang dumarating sa time na parang ang hirap. Ang haba talaga nitong isa sa mga synoptic gospel. So ito po ang ating aaralin, ang teksto na makikita po natin sa chapter 15. Po. Akin pong babasahin at siguro pakisundan nyo na lamang po sa inyong mga paningin. Chapter 15 verses 1 to 10. Actually, buong ito buong chapter ito. So, magkakasama talaga ito pero hatiin natin. Hanggang lang tayo, verse 10. Okay, so sige po at paano ba gawin natin? So, babasahin ko yung unang talata tapos sasabayan nyo ako sa pangalawa hanggang sa tayo po ay makarating doon sa panghuli. Sige po, simulan ko na po sa aklat ng Lucas, chapter 15, verse 1. Noon, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit sa kanya, kay Jesus, upang makinig. Ang mga Pariseo at mga eskriba ay nagbulong-bulungan sa nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakain kasalo nila. Kaya't sinalaysay niya sa kanila ang talinghagang ito. Sino sa inyo na mayroong 100 tupa, hindi ba iwan o 10 na ilang at hanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan? At kapag natagpuan niya, pinapasan niya ito sa kanyang balikat na nagagalak. Pag-uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, makigalak kayo sa akin, sapagkat natagpuan ko na ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangailangan ng pagsisisi. O sinong babae na may 10 pirasong pilak na kung mawalan siya ng 1 piraso ay hindi ba magsindi ng 1 ilawan at magwawalis ng bahay at naghahanap na mabuti hanggang ito'y matagpuan niya. At kapag matagpuan niya ito ay tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na nagsasabi, makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko ang pilak na nawawala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Gayon sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, tulungan niyo po kami, pangunahan niyo po kami dahil gusto namin malaman ang isa sa mga napaka-importanting dahilan upang ikaw ay aming mapasaya. Kung ang goal, Panginoon, ng buhay namin ay luwalhatiin ka, ito, Panginoon, ay isang napaka-importanting bagay para sa amin. Kaya samahan niyo po kami, Panginoon, parte ng pananambahan ng aming pong pagbibigay ng atensyon sa iyo, sa pangaral ng iyong salita. Ito po aming panalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you. So, paano ba natin malalaman ng tumpak talaga kung ano ang gusto ng isang tao? Kung ano ang gusto ng isang tao. Alam niyo kung paano malalaman kung ano ba ang gusto ng tao na yan. Alamin mo kung ano yung na-enjoy niya. Alamin niyo kung ano yung na-enjoy niya. Ang aking pong asawa, alam niyo po ba, kapag kumakain po kami, sa tinatanong ko siya, saan mo gusto kumain? Kasi mahilig siya sa mga Mexican food. Mexican food, sa totoo lang, ayaw ko talaga. Panlasang Pinoy kasi ako eh. Gusto ko yung mga Asian na pagkain. So siya medyo Western, yun ang mga gusto niya. Pero minsan, kumakain kami dyan,
Yan ang gusto, yan ang pinipili kong kainan namin. Kasi yan ang na-enjoy niya. Ano? So, para malaman mo ang gusto ng isang tao, alamin mo ano kaya na-enjoy niya. Ano? Hindi ko na lang alam kung sino ang iniisip niyong tao na malaman niyo ang gusto. Alamin niyo kung anong na-enjoy niya. Naalala ko nung ako po ay nag-graduate po sa BJMBC, yung huling graduation. Meron kasi 3 graduation. Yung pinakahuli, ang mag-asawa na kami noon ng aking pong asawa si Janelle. Alam niyo po ba, ang graduation gift niya sa akin ay pair ng handle grips. Di ba? Hindi kayo natutuwa. Sino ba naman sa inyo ang parang maka-appreciate, no? Sa graduation na celebration, ang re-regalo sa inyo, pair ng handle grips. Siguro ilan dito masaya, matutuwa. Siguro yung mga nagmomotor at mahilig mag-set up ng . So, yan po ang regalo niya sa akin. At ako po ay talagang masaya. Ako kasi ginagamit ko yun sa bisikleta. At parang parang hindi nyo masyado na-appreciate. Pero dahil ang aking asawa, alam niya kung ano yung gusto ko. Alam niya kung anong gusto ko. Alam niya kung ano yung na-enjoy ko. Yan ang ibibigay niya sa akin. At ako po ay sobrang masaya sa graduation gift na yan. Halos di ako makatulog. So, paano malaman ang gusto ng isang tao? Alamin mo kung anong na-enjoy niya. Ngayon, ganun din sa ating Panginoon. Paano ba natin malaman kung ano ang gusto ng Diyos? Alamin natin kung ano ang na-enjoy niya. Ano bang na-enjoy ng ating pong Panginoon? Alam mo ba kung ano ang dapat nating gawin para magbigay tayo ng kasiyahan sa Kanya, para magbigay tayo ng joy sa Kanya bilang mga anak ng Diyos? Dapat nating malaman kung ano yung kanyang nais. Ano ba yung na-enjoy niya? Kung minsan gusto nating pasayahin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng terms natin, sa sarili natin, sa pamamagitan ng isipin natin. Siguro kung ako ay magiging relihiyoso, mabuti, patuloy na nagsisimba, tuwing linggo, araw-araw ako magpe-pray, lagi ako magde-devotion, araw-araw. May checklist, Lord, nakapag-devotion na ako, sa araw na ito, nagbasa na ako ng Bible. Bagamat, alam niyo po, yung mga bagay na yan, hindi naman talaga masama. Hindi yan masama. Pero, ang mga gawain pong mga pangrelihiyon, ng mga relihiyoso, yan po ba talaga ay nagbibigay ng kagalakan sa Panginoon? So makikita po natin sa ating pong pag-aaral, ano ba ang nagbibigay kasiyahan sa Panginoon? Isa sa mga tumpak, kasi klaro, dahil sa Panginoong Hesus mismo manggagaling. At ito po ang ating tema sa umaga pong ito. Ang Diyos ay nagagalak, siya po ay masaya sa pagliligtas ng mga nagsisising makasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Ang Diyos ay nagagalak sa pagliligtas ng mga nagsisising makasalanan. So, alam niyo po ba, merong tunay na kasiyahan sa Panginoon. Kapag merong isang taong nagsisisi sa kanya pong mga makasalanan, at siya po ay sumampalataya sa Panginoon bilang tagapagligtas. Kung itatanong po natin, ang katanungan pong ito, ano ang dapat nating gawin para magalak ang Diyos? Alam niyo po ba, ito ay sobrang sigurado. Sabi nga sa basketball, sure ball talaga ito. Gusto mo malaman paano mapasaya ang Diyos sa araw na to? Ayan. Ito ang ating pag-aaralan. Ito ang isang tiyak na kasagutan mula mismo sa bibig ng Panginoong Hesus. Nagagalak ang Diyos sa pagliligtas ng mga makasalanang nagbabalik loob sa Kanya, nagsisisi sa mga kasalanan. At basahin po natin ang ating pong talata. So, ito pong ating talata ay nagsimula sa salitang sa Tagalog noon. Technically, ang salita pong ito ay isang coordinating conjunction. Ibig sabihin, nagko-connecta doon sa context. Na maaari nating i-translate yan bilang at, ngayon, kaya pagkatapos. Ito po ay isang connection na nagbabalik po sa atin sa nakaraang chapter. So, chapter 14. At sabi po sa verse 25 ng chapter 14,
Noon ay sumama sa kanya ang napakaraming tao. Sabihin, maraming sumusunod sa Panginoon, maraming nag-follow sa Panginoon. Bakit? Kasi merong iba't ibang mga motibo. Hindi lahat mabuti ang motibo. So, ibig sabihin, dito makikita natin ang tagpo or setting ay kinasasangkutan po ng napakaraming mga tao na sumusunod sa Panginoong Hesus. Maraming lumalapit po sa Panginoong Hesus. Sabi po dyan, noon ay sumama sa kanya ang napakaraming tao. At sabi po dito, lahat ng mga maniningil ng buwis, o sabihin natin, mambubuwis, at mga makasalanan. So, kasama sila. Maraming tao po ang gustong sumunod sa Panginoon. Bagaman hindi lahat na sumusunod sa Kanya, ay meron talagang tamang motibo. Kaya kung papansinin natin sa context na ito, ay sinabi po ni Jesus, kung ang sino man ay lumalapit sa akin, dun po sa previous chapter. At sabi niya, kung sino man lumalapit sa akin, hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. So parang ang idea dito, meron bang sinabi ang Diyos na parang mapuot ka sa iyong mga mahal sa buhay? Ito, sinasabi dito. Pero alam niyo po ba, ito ay tumutukoy na kung hindi si Jesus ang maging pinakamahalaga sa atin, pinakamaging prioridad sa ating pong buhay, ay hindi maaaring maging kanyang alagad, hindi magiging tunay na disciple ng Panginoon. Ngunit tila parang may issue dito. Ano po ba ang issue dito? Tinatanggap po ni Jesus yung mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sabi ng mga Pariseo at mga Eskriba sa verse 2, tingnan po natin, tinatanggap ni Jesus ng taong ito ang mga makasalanan at kumakaing kasalo nila. So, idea, bakit tinatanggap ng Panginoong Hesus itong mga klase ng tao na ito? Bakit siya kumakaing kasalo nila? So, sino ba itong mga tao na ito? Sino ba yung mambubuwis? So, nagniningil ng buwis, yung mga publicans. Tumutukoy ito sa mga kolektor ng buwis na alam niyo po ba yung sweldo nila nagmumula po sa parang labis na pangolekta ng buwis, paniningil ng buwis. Hindi fair ito, So hindi sila ginagalang po ng maraming mga tao. Bakit? Kasi sila po ay mandaraya. Sila po ay parang nangaharas, At nananamantala sila sa kanila pong mga kapwa. Ngunit hindi lamang po sila na nabanggit dito. Nabanggit din po dito ang yung grupo ng mga tao na tinatawag na makasalanan. So, tinutukoy po dito sa mga tinutukoy dito yung mga taong hindi lamang patuloy na paggawa sa mga makasalanan, immoralidad, kundi yung pinaka-image ng mga taong ito ay hindi talaga sila sumusunod sa Diyos, hindi sila sumusunod sa kautusan, hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. In contrast, dun sa ginagawa ng mga relihiyosong tao, itong mga Pariseo at mga Eskriba, sobrang relihiyoso sila. Lahat ng sinasabi dyan, hindi lang nila ginagawa, parang mas umangat pa sila, mas naging labis pa yung ginagawa nila. Therefore, doon sila nagkakaroon ng pagkakamali. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, ng mga ganito pong uri ng tao ay lumapit po sa Panginoong Hesus. Isipin nyo, makasalanan sila, manlalamang ng mga tao, nandaraya ng mga tao, pero nagkaroon sila ng pagkakataon na lumapit sa Panginoong Hesus. Sa ba naisip nyo? Ganyan din tayo noon. Kung gaano tayo kalayo sa Panginoon, pero nagkaroon tayo ng opportunity na makakilala sa Kanya. So, para sa anong layunin? Bakit sila lumapit sa Panginoon? Siguro maisip natin, siguro dahil may libreng pagkain. Kasi, paano natin nasabi yan? Dahil sa verse 2, binanggit ng mga Pariseo na itong mga tao na ito, kumakain kasama ng Panginoong Hesus. So, bigla may pagkain dito. So, kumakain kasalo nila si Jesus. So, baka ganyan din ang layunin. Pero, hindi naman yan ang sinasabi sa talata. Sa halip,
lumapit sila, itong mga tao na ito, maningal na buwis, makasalanan, upang makinig sa Panginoong Hesus. Yan ang pinakalayunin. At alam niyo po ba yung salitang makinig dyan, ay nagpapahiwatig po ng tamang layunin. Lumalapit sila hindi lamang para marinig nila ang pagsasalita ng ating Panginoong Hesus, kundi may layunin na sundin nila. Sundin nila yung kanila pong narinig. Sila ay handang magpasakop sa turo ng Panginoong Hesus. At ito po ang pinakalayunin ng kanilang pagsunod kay Kristo, upang ang mga pangaral ni Hesus ay kanilang patuloy na marinig o patuloy na gawin at sundin. At alam niyo po ba ang salitang yan, marinig, ay nasa present active. Ibig sabihin, patuloy sila na nagnanais na gawin yan. At kinakailangan ng tunay na pagpapakumbaba para lumapit talaga sila sa Panginoong. Makikita natin dito na tinatanggap at pinagkakalooban sila ng oras ng ating pong Panginoong Hesus. Ang mga taong ito po ay nakatanggap ng special na attention mula kay Jesus Christ. Kahit na gano'n yung kalalagayan nila sa buhay, magbibigay ito sa atin po ng idea na ang ginagawa po ng Panginoong Hesus, yan po ay isa sa mga nais ng Diyos. Ngunit, ano ba ang nangyari dito na susunod sa verse 2? Sabi po dito, at ang mga Pariseo at mga Eskriba, sa kabila ng ginawa ng Panginoong Hesus, itong ginawa nila, nagbulong-bulungan sila. Sila po ay nangungutya sa Panginoong Hesus. Sila po ay nagrereklamo sa Panginoong Hesus. Bakit? Ito po ang sabi ng talata. Ang taong ito ay tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasalo nila si Jesus Christ. Tinatanggap niya itong mga tao na ito. Di ba, banal ng Panginoong Hesus? Bakit kasama niya ito? Itong mga makasalanan. Sa simula pa lamang po ng chapter 14, yung context natin, may kita natin, siguro sabihin natin na ilang mga chapters na lumipas. Itong mga, naalala ko sabi ni Pastor Rabet, ito daw ay parang mga omnipresent. Mga omnipresent sila. Kasi lagi sila nandyan, para i-criticize ang Panginoong Hesus. Sila po yung mga self-righteous. Sila po ang critic ni Jesus Christ. Sinusundan nila si Jesus na may motibong punahin, i-criticize yung mga ginagawa ng Panginoong Hesus. Ganoon din po ang naging tugon nila nang pumunta po si Jesus sa isang chief na publican, punong mambubuhis. Siguro kung naalala nyo yung pangalang Zacchaeus, sa Luke chapter 19. Ang mga Pariseo po at mga Eskriba ay nagbubulong-bulungan sila. Nagrereklamo sila laban sa pagtanggap ni Jesus sa mga makasalanan. At upang sagutin po ng Panginoong Hesus sa mga katanungang ito ng Pariseo at mga Eskriba, tinanong din sila ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga. So ito po ay makikita natin. Sabi diyan sa verse 3, kaya't isinalaysay niya sa kanila ang talinghagang ito. So yan ang context bakit nagbigay ng parable. So upang ang mga taong ito na maunawaan nila kung ano ang punto ng pagtanggap ng Panginoong Hesus dito sa mga makasalanan. Gumamit ang Panginoong Hesus ng parable o sinasabi natin sa Tagalog na talinghaga. O iba sabi parabola. At ito po ay isang makalupang kwento, earthly story na may spiritual truth. Earthly story na may spiritual truth o spiritual na katotohanan, spiritual reality. Ito ang ating may kitang unang talinghaga sa verse 4, verses 4 to 7, parable of the lost sheep. Guro, nabasa niyo na po ito, Sabi po dito, sino sa inyo ang mayroong 100 tupa at mawalan ng isa sa mga iyon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang, at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito ay kanyang matagpuan. So, alam niyo po ba, yung rhetorical na question na ito ay nagpapahiwatig sa atin ng ano ba yung dapat na natural na response? Ano ba yung dapat natural na tugon? So,
ang natural na tugon, ano po, yung pastol, hindi niya iiwan yan. Ano, hindi niya iiwan yung mga, hindi niya papabayaan itong tupa na nawala. Ano? So, iiwan niya yung siyam na putsyam para hanapin itong isang nawawala. No? Marahil, alam po, nangyari dito ay iniwan niya ito sa kanya pong o sa kanyang kaibigan o isang ligtas na lugar. Ano, kasi yung ilang dyan, wilderness, yan po ay tumutukan sa isang malawak na lugar, ano, open country, na marahil may mga tao po dyan. Ano? Hindi doon sa inisip natin na wilderness na bahala na sila. So, hanggang sa matagpuan niya ang nawawala na ito. Kasi kung iiwan niya yung 99, hindi mag-aalisan lang din yun. Ano? So, hindi po yun na ibig sabihin. Kundi marahil meron siya pinag-iwanan ito. So, ang punto po rito ay ang nawawalang tupa ang dapat makatanggap ng special na attention. Bakit? Kasi nawawala siya eh. Ano? Siya dapat ang hanapin ng pastol at higit doon sa mga okay naman na mga tupa. No? Ligtas sila, wala naman sa panganib. So hanggang sa kailan? Hanggang sa matagpuan niya itong nawawala. No? So sa verse 5, paano kapag nahanap niya? Sabi sa verse 5, at kapag natagpuan niya, pinapasan niya ito sa kanyang balikat. Ito ang natural na response. Ano? Maaring inisip natin na siguro yung nawawalang tupa na ito ay maliit lang o magaan lang kasi parang pwede niya ilagay lang ganyan. Ano? Pero alam niyo po ba, marami naniniwala dahil sa konteksto ng culture nila noon o yung historical record na ito po ay hindi maliit. At kailangan magbigay ng effort dito. At yan po ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig doon sa nawala ng tupa. At pagpapakita rin yan ng tunay na pag-ibig sa atin ng Diyos. Tunay siyang nakikare sa atin. Instead na pagalitan niya itong tupa na ito, saan kasi pumupunta? Kaya ka nawawala. Hindi gano'n na nangyari. Imbis na parusahan niya, ikulong niya, at then bawal na lumabas yung tupa na yan. Hindi po gano'n na nangyari. Ang nangyari po rito ay kabaliktaran. Ito ang sabi ng Panginoong Hesus, di ba, sa verse 5, at kapag natagpuan niya, pinapasan niya ito sa kanyang balikat na, na nagagalak. So, ito po ang tamang response. Ito po ang natural na tugon kapag nahanap ng isang pastol ang nawawalang tupa. Bakit? Kasi may possibility na itong nawawalang tupa na ito ay mamatay. Malapa na mababangis na hayop. O kaya naman ay tuluyan ng maligaw. O kaya nakawin ng ibang tao. At marahil pwedeng hindi na makabalik yan. Kaya naman dapat siyang magsaya, dapat siyang magalak. At yan ang kanyang ginawa. So, pinakita niya yung care niya doon sa tupa na nawala. At kanya po itong nilagay sa kanyang balikat. So, ganyan ang natural na response ng isang pastol sa tupa kapag merong nanunumbalik. So, verse 6, pag uwi niya sa tahanan, pause lang tayo dito ng konti. Alam niyo po ba, na kapag ipinasan ng isang pastol itong tupa na ito sa kanyang balikat at inuwi niya sa kanyang tahanan, yan po ay naglalarawan ng malinaw na pagpapakita ng punto kung paano pinoprotektahan at pinapangalagaan ng pastol ang kanyang tupa. At ganyan din po ang Diyos sa atin. Ang Diyos sa kanyang mga tao, ang Diyos sa kanyang mga anak. Ngunit hindi lamang yan, sinabi niya rin dito, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, makigalak kayo sa akin. Hindi lang siya nag-rejoice mag-isa, nagtawag siya. So, ibinahagi niya ang kagalakang ito sa iba. Bakit? Sabi diyan, sapagkat natagpuan ko ng aking tupa na nawala. Ano po ba ang aral na makikita natin dito? Sinabi rin po ng Panginoong Hesus yan. So, tingnan po natin, sabi ni Jesus Christ sa verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit pa na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Yan ang point ng parable. Kaya, kaysa 99 na taong matutuwid, towards self-righteous, sa context natin, ito po yung mga Pariseo, mga
skriba, no? So, sila po ay taong matutuwid sa kanilang mga paningin, self-righteous people na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus dito. So, alam niyo po, that's the value of one repentant soul sa Diyos. Ano? So, ano po ba ang point ng parable na ito? Ito po ang ating unang puntos. Nagagalak ang Diyos kapag ang isang makasalanan ay may pagpapakumbabang nagsisisi o may pagpapakumbabang manumbalik. Ano? So, nagagalak po ang Diyos. Ito po ang isa sa mga siguradong sagot. Paano ba pasahin ng Diyos? Nagagalak ang Diyos kapag ang isang makasalanan ay may pagpapakumbabang nagsisisi. Ang naisin po ng Diyos na ang mga makasalanan ay tumalikod sa kasalanan, at yakapin ang kapalit ng pagsunod sa Panginoong Hesus, ay malinaw po na papakita ng pinakapunto ng parable po na ito. Sa madaling salita, ito po ang ating pong point A. Nais ng Diyos na magsisi ang mga makasalanan. Yan ang nais ng Diyos. Malinaw yan ang nais ng Diyos. Kasi nagre-rejoice siya eh. Kapag merong nagsisisi. Sabihin, ito isa sa mga gusto niya. Kasi yun na na-enjoy niya. Ito isa sa mga gusto niya. Nais ng Diyos na magsisi ang mga makasalanan. Ang kanyang dakilang pagmamalasakit sa mga makasalanan ay nakita po sa buhay ng Panginoong Hesus. Same scenario sa Luke chapter 5, verses 29 to 32. Parehong tugon ng mga Pariseo at mga Eskriba sa mga alagad ng Panginoong Hesus dahil sa pagtanggap sa mga maniningil ng buwis, sa mga makasalanan. Sabi po sa Luke chapter 5, verse 29. Sabi po dito, ipinaghanda siya ni Levi ng mga malaking piging. Ito po yung matukoy sa Great Feast. Sa kanyang bahay na napakaraming maniningil ng buwis sa iba pa na nakaupong kasalo nila. Ngayon, ang ginawa nila, verse 30, nagbulong-bulungan ng mga Pariseo po na ito sa kanilang mga eskriba laban sa kanyang mga alagad ng Panginoong Hesus. Na sinasabi, bakit kayo kumakain at umiinom nakasalo ng mga maninigil ng buwis at mga makasalanan? Dapat parang sa kanila hindi pwede mangyari ito. Walang sense ito. Ngayon, ang tanong sa atin, dapat ba tayong mag-separate sa mga makasalanan? Isipin nyo, dapat ba tayong mag-separate sa mga kasalanan? Bakit? Kasi sabi sa awit isa, di ba? Sa Psalm 1, blessed is the man. Wala kasi akong text dito. I-memorize ko sa English. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So, ibig sabihin, bakit kumakain ng Panginoong Hesus kasama nila? Ibig sabihin, nandoon ang Panginoong Hesus sa kanila. So, kung babalikan natin itong isang aklat sa Old Testament, may problema tayo dito. So, alam niyo po ba, ito ang sagot, ang pagkakaiba po sa pagitan ng sa Psalm 1, awit isa, at sa pangyayari po dito, ay hindi po si Jesus nakikisa sa kanila po mga gawain. Hindi siya nakikisa sa mga gawain ng mga makasalanan. Bagkos, ang katunayan, inahamon sila ni Jesus na magsisi sila sa mga kasalanan. Natalikuran nila ang kanilang mga makasalanang gawain. At lumapit sila sa Panginoon. Sabihin, iko-contradict ito doon sa umupo ang Panginoon kasama nila, na nakikiisa ang Panginoon sa kanila. So, hindi po ganoon ang nangyari dito. Tinatanggap sila ng Panginoong Hesus kasi gusto ni Jesus na sila po ay magsisi. Sabi po sa 31 ng chapter 5, sumagot si Jesus sa kanila, ang malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matutuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Yan ang point. So, also mentioned sa isa pa sa mga synoptics, sa aklat po ng Mark chapter 2 verse 17. So, pumunta ang Panginoong Hesus dito para sa mga makasalanan upang sila po ay magsisi.
Ibig sabihin, tinanggap, tinanggap at nilalapit sila ni Jesus sa Ama. Si Jesus ang daan para ilapit sila sa Diyos, sapagkat ito ang puso ng Diyos, ito ang nais ng Diyos, na ang mga tao po ay magsisi sa sa kanila po mga kasalanan. Yan ang gusto ng Diyos. So maaaring, alam niyo po, bago tayo maligtas, alam natin ang bigat sa ating po mga sarili na tayo po ay tumatanggi talaga sa Panginoon. Wala tayong kapag-asa. Alam natin na tayo ay mga makasalanan, sinners in the hands of an angry God. Sabi ng Isaiah, all we like sheep have gone astray. Walang umahanap sa Panginoon. Ngunit hinanap at niligtas niya tayo. Hindi tayo mahanap sa Panginoon, pero tayo hinanap niya. Nagbigay ang Diyos ng paraan. Nagbigay ang Diyos ng oras. Paraan patungo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Naalala ko dito yung awit na suot ko dito yung Amazing Grace. Amazing Grace. Yan ang masasabi natin sa nangyari sa atin. How sweet the sound that saved a wretch like me. Why? Because I once was lost, kagaya ng tupa, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hindi po, maaaring tayo po ay nakikinig dito. Marahil nakikinig sa Facebook Live na ito ngayon alam mo na parang sa feeling mo, sa iyong pakiramdam, ay parang hindi ka na kayang patawarin ng Diyos dahil sa iyong mga nakalipas na mga makasalanang gawain, nagawa, dahil sa iyong mga kasalanan, parang hindi ka na kayang patawarin ng Diyos, ngunit hayaan mong pakinggan ito, kung lalapit ka sa Diyos ng may papakumbabang pagsisisi, ang Diyos ay handang magpatawad at tanggapin ka. Dahil ang Diyos ay naghahanap, is searching sa mga taong magbabalik loob sa Kanya. So, yan ang gusto ng Diyos, yan ang nais ng Diyos. Yan ang ministry ng Panginoong Jesucristo. So, nais ng Diyos na ang bawat makasalanan ay manumbalik sa Kanya sapagkat pinakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin, sa pamamagitan na noong tayo po ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So, tumawag ka sa Panginoong Yesus, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, manampalataya ka sa Kanya at ikaw ay Kanyang ililigtas. Dahil yan mismo ang nagbibigay ng kagalakan sa Panginoon. Yan ang nagbibigay ng kagalakan sa Diyos. So ito po ang ating point B. Nagagalak ang Diyos sa pagliligtas sa mga makasalanan. Nagagalak ang Diyos sa pagliligtas sa mga makasalanan. Ito ang nais gawin ng Diyos. Ito ang Kanyang kinagigiliwan. Kung mapapansin po natin, ang keyword po sa passage na ito, buong chapter, kasama parable of the prodigal son, makikita po natin yung keyword dito, yung joy, rejoice, kagalakan sa Diyos, So, binabanggit na paulit-ulit po dito, higit na nagagalak ang Diyos sa kahit isang kaluluwang nagsisisi, o kung meron man na tunay na pagsisisi, kaysa sa maraming taong nag-aakalang sila ay matuwid. Mas gusto ng Diyos yung pagsisisi kaysa yung akalain natin na tayo po ay matutuwid. So kinalulugdan. Yan ang nagiging reason ng kasayahan ng Diyos. Kinalulugdan niya ang magligtas ng mga makasalanan. Ngunit, gaano ba kalaki ang pagmamalasakit ng Diyos na magligtas, ng tao, o kahit isang tao, tingnan natin sa ikalawang parable, sabi po dito sa verse 8, parable of the lost coin. O sinong babae na may 10 pirasong pilak, na kung mawalan siya ng isang piraso, ay hindi ba magsindi ng isang ilawan, kandila. Siya nga pala, ang piraso po ng pilak ay katumbas po ng isang araw na sweldo o isang para sa isang karaniwang manggagawa o trabahador. Ngunit alam niyo po ba, hindi naman yan yung usapan dito. Kung gaano kalaki o gaano kaliit
Ang mahalaga ay mahanap niya yung barya, yung pilak. Kaya naman, ang nangyari dito, pinagpatuloy niyang hanapin. At sa kontekstong ito, historically speaking, ang kanyang bahay po ay tumutukoy sa isang bahay na walang bintana, sarado talaga. Kaya kailangan niya magbukas ng kandila para sa liwanag na kakailangan niya sa paghahanap. At ito po ang kanyang ginawa, sabi diyan, na kung mawalan siya ng isang piraso, ay hindi ba magsisindi ng isang ilawan at magwawalis ng bahay. So, ganyan kanyang gagawin upang makita o marinig niya. Magwawalis siya para umikot yung barya. Siguro marinig niya yung kalansing nito. So, alam niyo po ba, ang pagkakaiba po nito sa naunang, parang parehas nawala, hinanap, and then nag-rejoice. Alam niyo po ba yung pagkakaiba nito dun sa naunang talinghaga o sa parable na yan? Yung detalye po ng paghahanap. Dito mas dinetalye yung paghahanap, yung effort. Nagpapahiwatig ito ng matindi pong pagsisikap. Paalala ito sa salitang ginamit po kanina sa verse 4. Hanggang sa mahanap niya ito, gagawin niya lahat. So kaya naman, gagawin niya ang lahat, mahanap lang niya itong nawawalang barya. At sa verse 9, at kapag matagpuan niya ito, okay, sige, tagpuan niya, pwede na siyang magpahinga, pwede na siyang mag-relax, tagpuan na ganyan tayo, di ba? Pag hinahanap natin isang bagay, okay, sa wakas, andyan lang pala, So, pwede niya gawin yan. Ngunit hindi yan ang ginawa niya, tingnan mo po, ibig sabihin, nagkaroon siya ng tunay na kagalakan dito. So, naggalak siya sa pangyayarang ito at ipinagdiwang ang muling pagkakaroon ng bariyang ito. Kaya naman sa halip na mag-relax, sabi niya dito, ay tinawag niya ang kanyang mga kaibigan, ang kapitbahay. Nagsasabi, makigalak kayo sa akin. Ibig sabihin, di lang siya basta, okay, nahanap na. Kundi tinawag niya yung mga tao, kanyang mga kaibigan. Maging technical tayo, kaibigang mga babae. O kanyang mga kapitbahay ng mga babae dahil sa form sa Greek text. So, sapagkat, ang dahilan, natagpuan niya ang pilak na nawawala. Sabi niya, sapagkat natagpuan ko ang pilak na nawawala sa akin. Ano ang aral na makikita natin dito? Sa ikalawang talinghaga. Ganon pa rin, same thing. So, sinasabi ni Jesus, sa verse 10, gayon din, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel, talking about response ng mga angelic beings. Dahil sa isang makasalanang nagsisisi. So, ito po ang pagpapahayag ng kagalakan kapag ang isang makasalanan ay may pagpapakumbabang pagsisisi. Ang kagalakan pong ito ay nakatuon sa kasalukuyang pagsisisi sa halip na kagalakan, kaligtasan doon sa hinaharap. So, ibig sabihin, may magsisi sa kanyang mga kasalanan. At maligtas, sumampalataya sa Panginoon. Ang kakaroon ng kagalakan sa sangkalangitan. Ang kagalakan ng langit po ay hindi kailangan maghintay para sa huling kaganapan ng kaligtasan sa langit. Hindi na kailangan na kapag napunta ka na sa langit, doon na magkakaroon ng kagalakan. Hindi na kailangan. Dito pa lang magsisi ang isang makasalanan, magkakaroon na kagad ng kagalakan doon. Dahil ang buong langit ay nagagalak kapag kahit isang tao ay nagpasyang magpakumbabang magbalik loob sa Diyos sapagkat kinalulugdan ng Diyos ang magligtas ng mga makasalanan. Alam po ba natin, sinabi po ni Jesus sa talinghaga po na ito, hindi lamang upang i-rebuke o i-refute ito pong mga critics niya, mga Pharisees, scribes, o pabulaanan ng mga maling paniniwala ng mga taong nag-aakalang sila ay matuwid. Tandaan natin, na hindi lamang ang mga tao na ito yung nandun. Great crowd, maraming tao na sumusunod sa Panginoon. So, nagpapakita na si Jesus po ay, nagsiset siya ng example dun sa lahat ng tao na naroon, sa kanyang paligid. At ito po ang ating kalawang katotohanan. Last na main point na ito, So, pinapakita sa atin ni Jesus ang paraan
upang magbigay ng kagalakang lubos sa Diyos. Ano? So, kaya nagbigay ang Panginoong Hesus ng mga talinghaga. 3 talinghaga magkakasunod. Ano? Kasi sa chapter lang na ito, ano? Kasi susunod may mga ano pa sa chapter 16. No? So kasi pinapakita ng Panginoon yung ano ang dapat gawin ng tunay na mga tagasunod niya. Ano? So pinapakita ni Jesus ang paraan upang magbigay kagalakang lubos sa Diyos. So kung mapapansin po natin ano sa verse 3, sinabi niya, kaya't isinalaysay niya sa kanino, sa mga Pariseo lamang at sa mga Skriba. Sinabi niya, isinalaysay niya sa kanila, ano? Tumutukoy po sa crowd o sa kanilang lahat, ano? Ang talinghagang ito. So pinagpapalagay po nito na ang parable na ito ay hindi lamang para sa mga nagrereklamo doon sa ginagawa ng Panginoong Hesus, kundi para sa lahat ng mga taong nakapaligid sa Kanya. Ano? Para sa inyo ang mensahe na ito, hindi lamang para dito sa mga tao na ito na walang ibang ginawa kundi i-criticize ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Kundi kabilang ang Kanyang mga alagad, ano? Sumusunod sa Kanya. At mga maaari ring tumanggap ng biyaya ng kaligtasan mula sa Diyos, kagaya po nitong mga makasalanan, mga maniningil ng buwis. Para sa lahat po ito, ano? So, point A, nais ni Jesus na ibahagi natin ang mensahe ng pagsisisi sa mga makasalanan. Yan ang nais ng Diyos na ituro sa kanila. Yan ang example na ginagawa ng Panginoong Jesus para makita ng mga taong ito. Ano? At upang maunawa nila, bakit ginagawa ng Panginoong Jesus ang pagtanggap ng mga makasalanang tao? Ano? Nais ni Jesus na ibahagi natin ang mensahe ng pagsisisi sa mga makasalanan. Yan ang layunin. Bakit naroon ang Panginoon kasama nila? So, mas nakatuon si Jesus sa kanila kaysa sa mga relihiyosong pinuno, ano? Minsan ganyan tayo, no? May partiality, ano? So ito mga kasalanan diyan tayo, ano diyan. Pero yung mga parang hindi naman natin kagaya, no? Hindi naman natin ka-baptist, ano? Parang hindi tayo masyado interesado. Ano? So, pero dito, nakatuon po si Jesus sa kanila kaysa sa mga relihiyosong pinuno ng mga Hudyo na walang anumang malasakit sa mga nawawala. At sa kabila ng mga nag-criticize na ito, ang pagtanggap po sa mga makasalanan sa harap ng mga religious leaders, Pharisees, scribes, alam niyo po ba, mahirap po yan kasi may kaakibat po yan na panganib, no? Danger na nakakailangan po ito ng effort talaga para kausapin po yung mga tao na ito. Kasi tinitingnan nila yan na kasalanan eh. Oh, bakit kinakausap mo yan? So, ibig sabihin, ikaw, ganyan ka din. Ano? So, ibig sabihin, pwede lang parusahan itong tao na ito. At ganyan ang ginagawa nila. Ano? So, dahil tutol sila sa pagtanggap sa mga makasalanan, ang pakikisalamuhan ni Jesus sa mga di matuwid ay ito po ay pinagmumulan, nagiging source ng pagkairita nila, pagkainis nila sa Panginoong Hesus. Kasi may kita ba naman nila ang Panginoong Hesus, laging niyang ginagawa yan eh. No? Lagi siya nandun sa mga makasalanan, nangangaral ng salita ng Diyos upang sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Lagi nila nakikita yun. So nagiging continuous source ng irritation nila sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin may effort para gawin ito. Pero sa kabila niyan, yan ang puso ng Panginoon. Yan ang puso ng Panginoong Hesus. Inuna pa rin ni Jesus Christ na ilapit sila sa Ama sa kabila ng mga batikos. Kaya natin gawin yan. Naalala ko po, nung kami po ay isang Sabado, nag-drive kami sa EDSA flyover. Saturday yun eh, Tapos, sa may, Quezon Ave, sa may Eton Centris, sa taas doon. Tapos yung motorcycle, binangga kami. sa gilid, binangga kami. Hindi ko alam kung ano naisip niya kasi dalawa sasakyan. Tapos maluwag, kung ako nagmumotor din kasi ako eh. Kung ako magmumotor ako, maluwag doon sa kabila, doon ako sisingit. Pero hindi ko alam bakit doon siya sumingit sa gitna naming dalawang sasakyan.
Siguro may gusto siya patunayan. Hindi ko alam, ano. Pero yun, ganun ginawa niya, ano. So, nangyari, kapag pasok niya dyan, medyo malaki yung motor niya, mataba. Naka-ADB siya, eh, no? So, pag-gewang-gewang siyang ganun sa, sa gitna namin. Hanggang sa tumama na siya dun sa sasakyan. Ano? At yung sa amin yung napuruhan. Ano? And then, pagkatapos niyang gawin yan, umalis na siya. Isipin niyo yun. Eh, buti na lang, meron kaming, magic dash ka. Panghabol sa. So, ganun ang ginawa namin. So, medyo nabahala ako. Kasi dahil umalis siya kagad, hindi ko na tinignan kung ano nangyari sa pagkaparada namin, nakita ko. Nanlumo ako. Sunday pa naman kinabukasan. Talaga nalungkot ako doon sa nangyari. At salamat sa Panginoon. At nung time na yan, sobrang kalmado talaga ako. So, ginawa namin, Sunday kinabukasan, nag-report kami sa police kasi kailangan 24 hours lang. At nag-report kami, and then sabi ng police station, punta rin kami dun sa sa company nila. So punta kami Antipolo kinabukasan. Effort talaga, Pero sa mga pangyayari pa lang na yan, ang isa sa mga goal ko talaga ay kasi dahil asawa ko patuloy niya akong nire-review ko yung asawa ko. Share mo ng gospel yan. Share mo ng gospel. So, blessing talaga may asawa. So, meron siya ibang pag-iisip sa pag-iisip ko. Gusto ko maayos talaga yung sasakyan. So, sinabi niya yan sa akin. Na-realize ko, kasi kapag malaman niya na wala akong intensyon na away-awayin siya, maisip niya, bakit iba itong tao na ito? Instead na ganitong gawin niya sa akin, ay binagyan niya ako ng gospel. So, yan ang mas importante, At yan ang ginawa namin, Napakaraming discussion. Siya pa yung galit, Nakipagkita kasi natawag namin doon sa company niya. So, nakipagkita na siya, nag-reach out siya. At sinuspindi siya, doon sa trabaho niya. So, ibig sabihin wala siyang trabaho. So, nag-reach out siya sa amin. At sabi niya, bakit kayo nag-over reacting? Kaya ako umalis kasi nakita ko wala kayong damage, sabi niya. Galit siya, sabi niya yun. Sabi niya, nung nakita niya yung sasakyan, sabi niya, wala naman ganyan ba't nagkaroon yan? Baka nilagyan niyo lang para, sipin niyo yun. So, sa akin lang, parang gusto ko magalit talaga, pero sa kabila ng mga pangyayari na yan, pina-estimate namin, umabot ng malaking halaga talaga yung Pero pumayag ako na bayaran niya ng maliit lang. At pagtapos niya ng mga usapan, ay doon ko pinahagi sa kanya yung gospel. At nung binabagi ko sa kanya yung gospel, doon siya nagsimulang mag-shrink sa kanyang mainit na na ulo, At siguro na-realize siya hindi pala ito kagaya ng marami siguro, So minsan kailangan natin ng mga gantong klaseng opportunity na minsan nakakainis pero kahit itong mga tao na ito nagbibigay na inis sa atin, kailangan din nila maligtas, Kahit itong mga tao na ito gumagawa ng masama sa atin, kailangan din makapakinig ng message ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. So, dahil nagpapakita si Jesus ng halimbawa sa pamamagitan ng mga parable po na ito, ang pagbabahagi po ng gospel sa mga taong kailangan makarinig ng mensahe ng pagsisisi ay gawain po ng tunay na naghahangad na maging alagad ng Diyos. Na sumusunod talaga sa Panginoon. At ang kabaliktaran nito ay totoo din. Ang pagpapabaya sa pagbabahagi po ng gospel sa iba, ito po ay nangangulugang wala talaga tayong pagmamalasakit sa nais ng Diyos. Wala tayong pagmamalasakit sa ano bang nai-enjoy ng Diyos. O hindi mo isinasaalang-alang ang mga bagay na nagbibigay sa Kanya ng kagalakan. At ito po ay nakakabahala, Kasi mga tunay na tagasunod ng Panginoong Hesus ay nagbabahagi ng gospel. Na merong concern, hindi lamang sa mga tao, kundi concern din sa ano bang magbibigay kasayahan sa Diyos. So, ipahayag natin ang mabuting balita. Dahil lang,
ito po ang iniwan na example sa atin ng Panginoong Hesus. Ano? So hindi lang ang mensahe nito para doon sa mga critics, kundi para sa mga sumusunod sa Kanya, naghahangad ng tunay na pagsunod sa Panginoong Hesus. So ito ang example na ipinapakita niya sa atin, na ibahagi natin ang gospel. Ano? Magbigay tayo ng effort. Upuan natin sila. Ano? Dapat ibahagi natin ang mensaheng ito, ano? Upang sila ay manumbalik sa Diyos na may tunay na pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At sa po sa mga dahilan kung bakit binibigyang halaga ni Jesus ang kahit isang kaluluwa na handang magsisi, ano? Kaysa sa napakaraming mga tao nag-aakala na sila po ay matuwid, dahil ito ay nagbibigay ng malaking kagalakan sa Diyos. Ano? So ito po ang ating huling point. Ano? Tinatanggap ni Jesus, ano? Bibigay siya ng oras, re-receive niya sila, ang mga makasalanan, dahil ito ay paraan ng pagbibigay ng kagalakan sa Diyos. Ano? So ito ang paraan. No? Because Jesus Christ is setting the example sa mga believers, sa kanyang mga followers. Ano? So, si Jesus ay motivated na sa pinakamahalagang layunin. Bakit ba natin dapat tanggapin at i-welcome ang makasalanan? Ito ang sabi niya, no? Verse 7. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit. Ganun din sa verse 10, ano? Kapag merong nagsisisi. Sa verse 10, gayon din, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. And this also refers sa so, sino ba talaga yung pinaka nagagalak dito? Ano? So ito ay tumutukoy sa mismong kagalakan ng Diyos. Ano? Hindi lang tumutukoy sa sangkalangitan. Ano? Ang Diyos ang pinaka nagagalak dito. Ang diin po ng dalawang parable na ito, ay ang kagalakan, ano, at hindi lang joy, pagdiriwang, ano, na binanggit din sa ikatlong parable po dito, ano, sa verse 32 ng parable of the prodigal son. Bakit tayo dapat magalak? Sinasabi ni Jesus, ano, sabi niya diyan sa verse 32, ngunit nararapat lamang, ano, lumayas yung anak na ito, ano, isuway, ano, gumawa talaga ng mga kasalanan, taliwas talaga sa nais ng kanyang ama. Pero na-realize niya, mali yung ginagawa niya, nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Nangyari ngayon, nagreklamo yung kanyang kapatid. Ano? Bakit ito yung mga kanyang ginawa, tapos ganyan yung celebration? Ano? Sabi ni Jesus Christ sa verse 32, ngunit nararapat lamang na magsaya at maggalak, sapagkat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. Ano? So, ang pinaka-context po ng parable of the prodigal son ay same din sa context na ito, no? Sa dalawang naunang parable. Ang focus sa ikatlo pong parable ay hindi talaga yung prodigal son. Ano? Ito yung title, prodigal son, pero hindi talaga yun yung pinaka-focus. Ano? Kundi ang pag-ibig at kagalakan na mayroon ang ama, no? Sa pagsisisi ng isang makasalanan. Manumbalik ang kanyang anak na nagpakasasa sa kasalanan. May ibang scholars, sinasabi nila, tinatawag nilang parable na ito, hindi parable of the prodigal son, no? Parable of the loving father. Ano? At ang, alam niyo po, pinatutungkulan ng mensaheng ito ay hindi talaga yung prodigal son, no? Kundi yung nagreklamo. Sino yung nagreklamo? Yung kapatid niya. Bakit? Kasi sa context, yung mga Pariseyo, sila yung nagreklamo. Bakit tinatanggap mo ito? Ano? Yun pala. Ano? Pero isipin nyo, ganun ang kagalakan ng Diyos kapag tayo manumbalik sa Kanya. Ano? So, yan ang pinatutungkulan ng kontekstong ito, mga Pariseyo at Skriba, nagaya ng kapatid ng prodigal son na instead na matuwa sa pangyayari, kinriticize niya yung kanyang ama. Kinriticize niya yung kagalakan ng kanyang tatay. Ngunit gayon pa man, ang mensahe po ng tatlong parables po na ito ay nagbibigay sa atin ng idea na ang kagalakan sa langit ay tulad ng isang dakilang pagdiriwang, party talaga ito, o malaking kapistahan sa isang kaluluwa lamang na magsisi at maligtas. At ang katotohanan ito ay nagsasabi sa atin kung ano ang tunay na kinagigiliwan ng Diyos, ano ang tunay na nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Ano yung ating po mga self-righteousness, hindi po. Kahit napakarami mga self-righteous people, pipiliin ng Diyos yung isang makasalanang nagsisisi.
Ito ang mismong puso ng Diyos para sa mga makasalanan. Ito ang puso ni Jesus para sa mga nawawalang kaluluwa at nawa. Ito rin po ang puso natin. Ano? Ito ang maging puso natin sa mga tagasunod ng Panginoong Jesus ngayon. Ito dapat ang isa sa mga maging kagalakan ng ating puso kasi dito nagagalak ang Diyos eh. Nawa, ito ang isa sa maging kagalakan ng ating puso. Ang makita ng mga kaluluwang naliligtas. Ano? Minsan, alam niyo po, minsan meron tayong mga bisita sa church, ano? At parang ayaw natin kamay, hindi naman natin kilala yun. Kausapin na lang natin kilala natin. Ano? At minsan papabayaan na, lumalabas sa church na hindi man lang nakakausap, hindi man lang nakakamayan. Ano? Pero mas mahalaga pala yun. Ano kung magsisi sa kanyang mga kasalanan. Ano? Nawa, magbigay tayo ng effort. Ano? So wag nating hayaan na minsan yung mga bisita natin dito, nakita nila yung signboard. O kaya minsan, kaya sila gusto mag-church uli kasi gusto nila magsisi sa kanilang mga kasalanan. Gusto nila manumbalik sa Panginoon. Tapos pagpasok ng church, wala palang pumansin. No? Medyo nakakalungkot yung katotohanan na yan. Samantalang kung ang tao na yan ay magsisi sa kasalanan, no? Ang tao na yan ay maligtas, diyan nagre-rejoice ang Diyos. No? Ano po ba, 70 years ago, January 8, 70 years ago, 5 misyonary po ang pinatay sa pamagitan ng sibat, spear, sa Palm Beach, ng mga taong mismong sinusubukan nilang abutin ng ebanghelyo. Sa mga ito, siguro kilala nyo si asawa ni Elizabeth Elliot, Jim Elliot. So, isa siya yan sa mga pinatay dyan. Gayun pa man, ang kanila pong kamatayan ay hindi nawalan ng kabuluhan. Sa pamagitan ng kanila pong sakripisyo sa pagpunta dyan, sa mga Auca Indians sa Timog Amerika, ay nalaman at naunawaan nila ang gospel. Isang nagangalang Menkay, isa sa mga Indians na pumatay sa mga misyonero, ay nagbahagi na sabi niya, kung walang pumunta sa kanila dahil sa nadala ang gospel, malilipol yung kanilang tribes o yung kanilang tribo. Ngunit ang Diyos ay lumapit sa kanya, sabi niya, si Menkay, na may isang layunin. Ang kanyang anak ay namatay sa krus, siya ay nabuhay na magmuli at binigyan siya ng buhay. At dahil sa katotohanan na ito, ibabahagi rin niya ang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Yan ang gusto mangyari itong tao na wala sa kanilang mensahe ng kaligtasan, pero may nag-effort, may nagdala sa kanila. Kahit pinatay itong mga misyonary na ito, siya ay naligtas. At alam niyo po ba yung pagpapakumbabang pagsisisi nitong tao na ito ay humantong sa tapat na paglilingkod niya. Binahagi niyang may katapatan ng ebanghelyo. So ito rin ba ang nilalaman po ng ating mga puso para sa mga makasalanan? Isa sa mga pinakamalungkot po na katotohanan na mangyayari po sa ating buhay o nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya kapag hindi siya nag-share ng gospel, na lumilipas ang ilang mga taon o mga araw, buwan. Na hindi siya nakapagbahagi ng gospel sa mga nawawala, mga naliligaw. Bakit ito malungkot? Dahil ito ay isa sa mga napakalinaw na kalooban ng Diyos na ating gawin. Ito ang kinagigiliwan ng Diyos. Dito sumasaya ang Diyos. Malaking katanungan kapag ang isang professing believer ay hindi nagbabahagi ng gospel. Question mark talaga ito. Alam niyo po ba, posibleng marami po tayong ginagawa sa loob ng church, faithful sa mga gawain pagdating sa parang mga religious acts, ay napakasipag natin, ngunit sa bandang huli, pwedeng mangyari na hindi pala tayo nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Dahil di natin ginagawa yung kanyang nais. Hindi natin ginagawa na ibahagi ang ebanghelyo.
Nabigo po ang mga religious leaders, Pharisees, scribes, sa tunay na maunawaan ang ano bang pinaka sino ba ang Diyos, ano? So pagdating sa sa pag-iisip niya patungkol diyan o nila patungkol diyan, nabigo sila na tunay na maunawaan yung theology, dahil sa kanilang pagmamatuwid sa sarili. Kanila paggawa lang ng mga pagsunod lang sa mga nakasanayan nila, mga religious acts. So kabaliktaran ang ginawa nilang aplikasyon sa theology. Akala nila sumusunod sila, akala nila tumatalima sila sa gusto ng Diyos, ngunit sa bandang huli hindi pala. Naalala ko yung time na sabi ng isang faculty sa PGMBC, si Dr. Joel Arnold, sabi niya, right theology is intellectual humility. Isa sa mga aplikasyon ng meron ka talaga right theology, humble ang tao na yan. Kasi naunawaan niya talaga kung sino ang Diyos. So, kung tunay mong naunawaan ng Diyos, isasantabi mo ang iyong pagmamataas sa sarili, yung pride, na kung minsan nagmamanifest po yan sa pagiging mahiyain natin o pagtingin sa palabas na sitwasyon, may bahagi lamang ang mabuting balita. So, ipanalangin po natin ang opportunity para sa gospel, wala akong ma-sharean sa lugar na wala akong ma-sharean. Ipag-pray mo yung opportunity na magkaroon ng may mabahagian ka. Ipanalangin mo na magkaroon ng pagkakataong mabigyan lugod ang Diyos. Kasi kapag may gospel opportunity, may opportunity din para pasahin ng Diyos. Huwag lamang umasa sa mga siyempre, gusto natin yun, soul winning, meron tayo soul winning, blessing yan kasi may opportunity, isa yun sa mga opportunity. Ibig ko sabihin, kapag merong opportunity na nag-arise, sa hindi mo inaasahang pagkakataon, bagay mo yung gospel. Kasi opportunity rin yan para magbigay ng kasiyahan sa Diyos. Sikaping ibahagi natin ang ebanghelyo sa mga nawawala. Naalala ko po isang illustration. Doon sa sa cooking show, na habang mga kalahok nagluluto sila ng mga gusto nilang mga putahe na patok talaga sa kanilang panlasa. At yung maraming mga tao na nagsasabi sa kanila na yung mga dapat gawin. Pero sa bandang huli, yung judge ang pinaka-importante na mapasaya nila. Hindi yung kanila sarili. Kasi pwedeng masarap sa'yo, sa judge hindi. Pwedeng ganon. So, kailangan alamin nila kung anong gusto ng judge. Hindi lang para mapasaya ka lang mga sarili, kundi mapasaya nila yung judge. Dahil sa bandang huli, ang ang question that matters ay, did you make your judge happy sa niluto mo? So, nawa, ganyan din tayo sa Panginoon. Isipin natin, paano ba natin mapasaya ang Diyos sa term niya, hindi sa mga terms natin. Kung tunay po tayo nagmamahal sa Diyos, tunay natin siyang iniibig, at nais natin siyang bigyang lugod, dapat din nating mahalin ang mga tao sa paligid natin. Huwag natin easily dismiss itong mga tao na alam natin makasalanan yan. O gumagawa ng mga ganito, huwag malapitan yan. So, sana hindi natin ganun kadali na i-dismiss itong mga tao na ito. Lalo na mga nawawala. Dahil dapat tayong matuto sa halimbawa ng Panginoong Hesus na sa paghahanap ng mga makasalanan, ilapit sa kanila, na lumapit sa kanila at ilapit sila sa Diyos. Sapagkat sa paggawa nito, nagagawa natin ang tunay, pagbibigay galak sa Kanya, sa Diyos. Mapapasaya natin ang Diyos, mapapasaya natin ang Panginoon. Kaya naman ibigay natin ang lahat-lahat, ibigay natin yung best natin. Ibigay natin mga kaya natin sa pag-abot ng mga kaluluwa, lapit natin sa Diyos dahil yan ang tunay na magbibigay ng kasiyahan sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Panginoon dahil pinaalala niyo po sa amin ang isang napaka-importanting bagay
Kaya po ito importante dahil ikaw ang pinag-uusapan dito. Kaya po ito importante dahil ito ay patungkol sa pagbibigay ng kagalakan sa iyo at yan ang pinakalayunin ng aming buhay. Ang layunin ng aming buhay, luwalhatiin ka. Salamat po Panginoon dahil minsan isang araw inabot niyo po kami at hindi niyo po kami hinayaan, hindi niyo po tiningnan yung kalalagayan namin sa buhay, hindi niyo po tiningnan yung estado namin. Napakalayo po namin sa inyo. Pero salamat po Panginoon dahil nagbigay ka ng oras sa amin, inabot niyo po kami at ibinigay niyo ang pinakamahalaga sa iyo, ang iyong anak na si Jesus na namatay sa krus upang magkaroon po kami, Panginoon, ng tunay na pag-asa. Salamat po, Panginoon, sa paalala na yan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa amin po kapatuloy sa pananalangin. Tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay tumugon sa ating pong napakinggan. Mga kapatid, ano man lamang ang pangusap sa iyo ng Banal na Espiritu sa salita ng Diyos. Kung ito man ay patungkol sa iyo, patungkol sa pagsisisi sa kasalanan, dahil kahit tayo mga mananampalataya, ang pagsisisi sa kasalanan ay isa sa mga bagay na kasiyahan sa Diyos. Ano man lamang ang ating pinagsisisihan sa Kanyang harapan. At gayon din, ginagawa ba natin ng mga bagay na nagbibigay saya sa Diyos? Binibigay ba natin ang mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa Kanya, sa pagbabahagi ng Ebanghelyo? Kung ikaw ay masabi mo na hindi, ay bakit hindi ka lumapit sa Panginoon? Bakit hindi ka tumugon sa pangungusap sa iyo ng Banal na Espiritu? Ngunit kung ikaw na mananampalataya na sinisikap mo ang lahat, salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Magpatuloy ka dahil alam mo na hindi nawawalang kabuluhan ang iyong ginagawa. Hindi lamang may mga naliligtas na tao, kundi napapasaya mo ang Diyos. Habang tayo po ay nakapikit, hiling po tayo ng isang stanza at lahat nawa ay tumugon sa mensahe na ito. Lamang ang pangusap sa iyo ng Panginoon. Hilingin po natin ating mga musicians. Aming dakilang Diyos, niling po namin na patuloy niyo pong luwalatin ang inyong sarili sa aming pong kalagitnaan at patuloy po kayong mangusap sa aming pong mga puso at patuloy niyo pagpalain, Panginoon, ang iyong mga salita na nahasik. Ito po aming panalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y manatili sa